Nang malaman ni Lily na ipapakasal siya ng kanyang mga magulang sa isang lalaking hindi niya kilala, parang gumuho ang kanyang mundo. Ang galit at hinanakit na naramdaman niya ay tila isang apoy na hindi mapigilan. Sa kanyang pagmamaneho, naibuhos niya ang lahat ng emosyon, dahilan upang masangkot siya sa isang maliit na aksidente. Ngunit sa kanyang puso, isa lang ang malinaw, ayaw niyang ituloy ang kasal. Sa desperasyon, lumapit siya kay Dr. Peter, isang doktor na hindi niya inaasahan na magiging bahagi ng kanyang kwento. Ipinakiusap niya rito na magpanggap siyang may kapansanan upang manatili sa ospital ng ilang araw, umaasang ito ang magiging paraan upang maiwasan ang kasal. Ngunit sa bawat araw na lumipas, hindi niya napigil ang mahulog sa doktor na may malasakit at kabutihan. Nais na sana niyang ipagtapat ang nararamdaman, ngunit natigil ito nang malaman niyang hindi pa rin inurong ng kanyang groom ang balak na pakasalan siya. Ngunit paano kung malaman ni Lily na si Dr. Peter at ang kanyang groom ay iisa? Isang twist ng tadhana na magpapabago sa lahat ng kanyang iniisip. Samantala, sa programa ng Romcom radio station, tinapos ni DJ Lily ang kanyang kwento ng pag-ibig ni na Roman at Juliana. At dito na nagtatapos ang kanilang not-so-perfect love story. Muli, ako si DJ Lily, hatid sa inyo ang saya at kilig, dito lamang sa Romcom radio station. Saad niya, kasabay ng pagpasok ng commercial break. Iba talaga ang boses mo, Lily. Nakakakilig kahit hindi mo sinasadya, wika ng kanyang katrabaho na si Samantha, habang may ngiti sa labi. Napangiti rin si Lily at tinanggal ang kanyang headphone. Maganda rin naman ang boses mo, Samantha. Pero, bakit kaya hanggang ngayon, wala ka pa ring boyfriend? Kung ako sa'yo, gawin nating radyoserye ang love story mo. Siguradong tataas ang ratings natin, pabirong sabi ni Lily. Napailing si Samantha at sinabing, bakit hindi na lang ang love story niyo ng asawa mo ang gawing serye? Baka mas maraming makinig. Napatawa si Lily, ngunit bago pa siya makasagot, nakita niya ang lungkot sa mata ni Samantha. Manloloko ang asawa ko, Lily. Hindi bagay gawing serye ang kwento namin. Maraming kabit, maraming sakit. Baka mawalan pa tayo ng trabaho kung ibahagi ko iyon, malungkot na sagot ni Samantha. Pagkatapos ng trabaho, tumuloy si Lily sa birthday party ng anak ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang aberya. Ang magsusuot ng mascot costume ay hindi dumating, kaya napilitan si Lily na siya na lamang ang magsuot nito. Lily, sigurado ka ba? Ayos lang ba sa'yo? Tanong ng kaibigan niyang si Grace, na may halong pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Grace. Para sa inaanak ko, gagawin ko ang lahat, sagot ni Lily na may ngiti sa labi. Ano ka ba? Ayos lang, Tin. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang mga bata. At syempre, hindi ko hahayaang hindi mag-enjoy ang inaanak ko sa espesyal na araw niya, nakangiting sabi ni Lily habang puno ng kasiyahan ang kanyang tinig. Napabuntong hininga si Grace, ang kanyang kaibigan, ngunit sa huli ay napangiti rin ito, tila nahawa sa positibong enerhiya ni Lily. Tara, samahan na kita sa itaas para makapunta tayo sa dressing room, sabi ni Grace. Ang laki ng bahay nito kaya't maraming pasikot-sikot bago sila nakarating sa kwarto. Lily, dito ka na lang muna maghintay. Si Joshua, isa pang magsusuot ng mascot costume, ay parating na rin. Dalawa kasi dapat kayo, paliwanag ni Grace. Ah, ganun ba? Sige, hihintayin ko na lang siya rito, sagot ni Lily nang may ngiti. Naiwan siyang mag-isa sa dressing room at napansin ang dalawang mascot costume na nakahanda. Lumapit siya rito, hinawakan ng isa, at tila batang nasabik. Ang saya nito, bulong niya sa sarili habang nakangiti. Hindi na siya nagdalawang isip at isinuot ang isang mascot costume. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang bumukas ang pinto. Napalingon siya at bumungad sa kanya ang isang lalaking hindi niya inaasahan, isang gwapo at karismatikong estranghero. Napatulala siya ng ilang segundo, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ba ang dressing room? Tanong ng lalaki, ang tinig nito ay malalim at nakakaakit. Oo, ito nga, nauutal niyang sagot, ramdam ang kaba. Ngunit bago pa ito makapagsalita ulit, mabilis niyang hinablat ang braso nito. Buti na lang at dumating ka. Halika, isuot mo na itong isa pang mascot costume para makababa na tayo. Kanina pa naghihintay ang mga bata, sabi ni Lily ng puno ng sigla. Miss, teka lang, anong sinasabi mo?
Hindi ako, naputol ang kanyang sinasabi nang bigla niyang maisuot ang malaking ulo ng costume sa lalaki. Ayan, bagay na bagay sa'yo. Heto naman ang pang-ibaba, isuot mo na yan, dali. Excited na excited si Lily habang tinutulungan pa ang lalaki na maisuot ang costume. Wala nang nagawa ang lalaki kundi ang sumunod na lamang sa kanya. Pagdating nila sa malawak na bakuran kung saan nagaganap ang birthday celebration, nagpalakpakan ng mga bata nang makita silang dalawa. Ang sigawan ng kasiyahan ay tila musika sa tenga ni Lily. Mga bata, kantahin muna natin ang happy birthday, Ella. Okay, masayang sabi ni Lily habang kumakaway sa mga bata. Agad namang sumabay ang lahat sa kanta. Pagkatapos, ngumiti ulit si Lily at nagsalita. Ngayon na nabati na natin si Ella, handa na ba kayong sumayaw at mag-enjoy? Ang mga magaling kumembot, taas ang kamay, halos lahat ng bata ay nagtaas ng kamay, puno ng sigla. Aba, magagaling pala lahat ng mga bata rito. Sige, Kemba na, hiyaw ni Lily. At ang magtuturo sa atin ay walang iba kundi ang kasama ko rito. Bigyan natin ng malakas na music, sigaw niya, at agad namang tumugtog ang isang nakakaingganyong kanta. Habang sumasayaw ang lahat, hindi maiwasang mapansin ni Lily ang lalaki sa kanyang tabi. Sa kabila ng costume, naramdaman niya ang kakaibang presensya nito. Sino nga ba siya? At paano kaya magbabago ang kwento ni Lily dahil sa lalaking ito? Nagsitayuan ang mga bata mula sa kanilang pagkakaupo, sabik na sumayaw. Ngunit bago pa man magsimula ang kasiyahan, lumapit sa kanya ang lalaki, halatang naiirita. Miss, ako ba talaga ang magtuturo ng sayaw? Naiinitan na nga ako sa costume na to, tapos pasasayawin mo pa ako, inis na bulong nito, habang sinubukang ayusin ang mabigat na ulo ng mascot. Pasensya na, hindi kasi ako marunong sumayaw, kaya ikaw na lang ang bahala. Sisibayan naman kita. Okay, sagot ni Lily na may kasamang pilit ng ngiti, sabay nag-okay sign pa siya. Bago pa makapagprotesta ang lalaki, mabilis niya itong itinulak papunta sa unahan ng stage. Nagpalakpakan at nag-cheer ang mga bata, puno ng sigla at excitement. Napabuntong hininga na lang ang lalaki, pero wala siyang nagawa kundi ilabas ang kanyang pangmalakasang moves. Swabe at maingat ang kanyang mga galaw, ngunit ilang sandali lang ay napatigil ang mga bata sa pagsabay. Tahimik silang nagkatinginan, hanggang sa isang inosenteng bata ang nagtaas ng kamay at nagtanong. Nag-e-exercise lang po ba tayo rito? Tanong nito, sabay kamot sa ulo. Halos natawa ang ibang bata, pero halatang bitin ang excitement nila. Lumapit si Lily sa lalaki, pabulong na nagsalita, wala ka bang ibang steps dyan? Agree ako sa sinabi ng bata, parang warm-up lang yung ginagawa natin. Gusto nila ng may kembot at hataw talaga. Miss, wala talaga akong alam sa pagsasayaw maliban sa exercise. Bakit hindi na lang ikaw ang magturo? Balik ng lalaki, halatang hinahamon siya. Napahinto si Lily, ramdam ang kaba dahil wala rin talaga siyang alam sa sayaw. Ngunit bago pa sila magtalo, isang batang babae ang masiglang nagtaas ng kamay. Marunong po akong sumayaw. Pwede po akong magturo, masiglang sigaw nito. Napalitan ng saya ang tensyon sa paligid. Lumapit ang bata sa kanila, nakipag-apir pa kay Lily bago ito nagsimula ng kanyang performance. Hindi maikakailang napahanga sila ni Lily at ng lalaki sa galing ng bata. Napanganga pa si Lily habang pinapalakpakan ang bata. Grabe ka naman, bata. Ang galing mo. Pang-champion, natatawang sabi niya. Ngunit bago pa siya makabawi, biglang naghamon ang bata. Kayo naman pong dalawa ang sumayaw. Gayahin niyo po ang ginawa ko, sigaw nito, sabay hiyawan ng lahat ng bata. Napuno ng tawanan at sigawan ang paligid. Nagkatinginan si Lily at ang lalaki, parehong kinakabahan. Ramdam ni Lily ang kaba sa kanyang dibdib habang napansin ang pag-iling ng lalaki. Pero hindi siya papayag na umatras. Kahit hindi tayo magaling, sumayaw na lang tayo para sa mga bata. Yun naman ang mahalaga, di ba? Mapasaya sila, pabulong niyang sabi sa lalaki, pilit na pinapalakas ang loob nito. Ikaw lang ang may gustong magsuot ng costume na to, kaya huwag mo akong idamay sa trip mo, inis na sagot ng lalaki. Aalis na ako, ngunit bago pa ito makaalis sa gitna ng stage, mabilis na hinawakan ni Lily ang braso nito. Hoy, hindi ka pwedeng umalis. Tandaan mo, para to sa mga bata. Kaya tara na, hataw na, sabi niya nang may matamis na ngiti,
pilit na hinahatak ang lalaki pabalik sa unahan. At doon nagsimula ang pinaka-epikong sayawan ng gabi. Bagamat halatang parehong wala silang alam sa choreography, sinabayan nila ang bata sa bawat galaw nito. Ang mga bata naman ay nagpalakpakan at nagtawanan, habang si Lily at ang lalaki ay tuluyang nag-enjoy sa kanilang ginagawa. Sa huli, napagtanto nilang hindi mahalaga kung magaling sila o hindi, ang mahalaga ay ang kasiyahan ng mga bata. Aatras ka na, sasayaw lang naman tayo, hindi naman ito ikakamatay, malambing ngunit may halong biro na sabi ni Lily, pilit na pinapalakas ang loob ng lalaki. At saka, sayang naman ang ibabayad sa'yo ng kaibigan ko kung aalis ka na. Ganito na lang, ako muna ang sasayaw, tapos susunod ka, okay, sabay ngiti niyang puno ng kumpiyansa habang humarap sa mga bata. O sige, mga kids, sasayaw na kami ha. Pero ako muna ang mauuna. Ipapakita ko sa inyo ang napakagaling kong dance moves. Music, please, sigaw niya, puno ng energy. At nang tumunog ang musika, hinato ni Lily ang katawan niya, freestyle na halos walang direksyon. Kahit wala sa tiyempo ang kanyang galaw, tawang-tawa ang mga bata. Nagpatuloy siya sa pag-twerk na parang ewan, na lalo pang nagpasaya sa mga bata at pinalakpakan pa siya ng todo. Wow! Ang galing niyo po, Ate Lily. Ngayon ko lang po nakita ang ganong step sa pagsasayaw, manghang-mangha na sabi ng isang bata. Napangiti si Lily, proud sa sarili kahit halatang wala siyang ideya kung ano ang ginagawa niya. At dahil nakita niyo na ang moves ko, ngayon naman ay ang kasama ko ang sasayaw. Ay cheer natin siya, mga bata, sigaw ni Lily na puno ng energy. Hinatak niya ang braso ng lalaki at itinulak papunta sa gitna ng stage. Ikaw naman, it's your time to shine. Kung wala ka talagang maisip na sayaw, magbudats ka na lang, bulong niya habang tinatapik ang balikat nito. Bago pa makapagsalita ang lalaki, iniwan na siya ni Lily sa stage. Nang magsimula ulit ang musika, halatang nag-aalangan pa ito, ngunit makalipas ang ilang segundo, biglang nag-spaghetti pababa, steps ito na ikinatuwa ng lahat. Hanggang sa tuluyang nagbudats dance ang lalaki, na sobrang ikinatuwa ng mga bata. Napasabay na rin ang lahat, pati si Lily. Pagkatapos ng sayawan, nagpasalamat sila sa mga bisita. Biglang tumayo ang birthday celebrant, puno ng kasiyahan. Pwede po ba naming makita ang mga mukha nyo? Nakangiting tanong nito. Oo naman. Gusto nyo ba kaming makilala? Tanong ni Lily sa mga bata. Excited na napatango ang lahat. Kung yan ang gusto nyo, sino ba naman kami para tumanggi? Ako muna ang magpapakilala. Tatanggalin ko na ang costume ko in 1, 2, 3. Nang tanggalin ni Lily ang ulo ng kanyang costume, napamangha ang mga bata. Pati ang lalaki, napatitig din sa taglay niyang kagandahan. Ninang Lily, ikaw po pala yan. Kaya po pala pamilyar ang boses niyo, gulat na sabi ng birthday celebrant. Ako nga ito, Ella. Na-surprise ba kita? Sana'y napasaya kita sa birthday mo, nakangiting sagot ni Lily. Sobra po akong masaya. Thank you po. Ninang Lily, masayang tugon ng bata. Teka, may isa pang magpapakilala, ang partner ko. Halika na, magpakilala ka na rin, hirit ni Lily habang hinihila ang braso ng lalaki. Nang hinubad nito ang costume, napatulala ang mga matatanda sa taglay nitong kagwapuhan. Ngunit napakunot noo si Lily nang marinig ang tanong ng bata. Tito Peter, ikaw din po pala yan. Hindi ko po alam na magaling po pala kayong magbudots, nakangiting sabi ng bata. Napatingin si Lily sa lalaki, naguguluhan. Tito Peter, akala ko ikaw yung nahir ng kaibigan ko para maging partner ko ngayon, hindi makapaniwalang sabi ni Lily, pinagpapawisan na ng todo. Thanks to you, Miss Nang, napasayaw ako ng budots nang wala sa oras, sarkastikong sagot ng lalaki. Pasensya na, hindi ko alam, nanginginig na sagot ni Lily. Nang bumaba na sila ng stage, sinalubong sila ni Grace, puno ng ngiti. Peter, ikaw pa lang ang nagsuot ng mascot costume. Kaya pala hindi ka mahanap ng asawa ko kanina. Pinaghahanap ka ng kapatid mo, pero yun pala, sumasayaw ka na ng budots, natatawang sabi ni Grace sa brother-in-law niyang si Peter. Ah, Grace, kasalanan ko kung bakit siya nagsuot ng mascot costume. Akala ko siya ang na-hire mo kaya pinasuot ko sa kanya. Wala akong ideya na brother-in-law mo pala siya, paliwanag ni Lily habang napakamot pa sa ulo, halatang nahihiya. Ngumiti si Grace at tinapak ang balikat ni Lily.
It's alright, Lily. Nakausap ko na rin si Joshua kanina. Mabutit napapayag mo si Peter at napasayaw mo pa ng budots. Pero salamat talaga sa inyong dalawa, ha? Napasaya niyo ang birthday celebration ng anak ko, aniya, puno ng pasasalamat. Napangiti na lamang si Lily sa papuri ni Grace. Ngunit nang umalis ito para puntahan ang anak, bumalik ang kaba na nararamdaman niya. Hindi niya magawang tumingin kay Peter dahil sa matinding hiya sa nagawa niya. Ilang sandali pa, may mga batang naghahabulan sa paligid nila. Sa hindi inaasahan, nataman siya ng isa sa mga bata at nawalan ng balanse. Sa isip niya, tutulungan siya ni Peter bago siya bumagsak. Ngunit laking gulat niya nang dumiretso ito sa likod niya para sagipin ang standi ng Disney Ella na muntik ng matamba. Kaya ang ending, napahigi siya sa damuhan. Napa-array pa siya sa sakit habang ang mga batay sumigaw ng, "Sorry po, ate." Napatingin siya kay Peter at napansin niyang mas inuna pa nito ang standi kaysa sa kanya. Napasarkastikong tawa siya bago nagsalita, "Grabe ka naman. Hindi mo man lang ako tinulungan makatayo." Napalingon si Peter at walang kabog-abog na inabot ang kamay nito sa kanya. Hinawakan naman niya ito at tumayo. Pero hindi pa rin niya mapigil ang magtanong, "Bakit mas inuna mo pa yung standi kaysa sa akin?" Tumingin si Peter sa kanya na parang wala lang nangyari. "Ang gan ng katawan mo kaya madali kang natamba. Kumain ka naman ng marami para madagdagan ang timbang mo. Hindi yung puro diet ang inaatupag mo." Sagot nito, seryoso pa rin. Napataas ang kilay ni Lily sa narinig. "Kung makapagsalita ka naman, parang tatay kita, ha? For your information, Mr. Peter, katawan ko to. Kaya kung gusto kong magpapayat o magpataba, ako ang masusunod. Gets?" Napailing si Peter at sumagot, "I'm just concerned, miss. Marami ang pwedeng maging komplikasyon sa katawan ng isang tao sa pagiging sobrang payat." Dahil sa sinabi nito, napaayos ng tindig si Lily at tumingin ng diretso sa lalaki. "Don't worry, Mr. Peter. Payat man ako sa tingin mo, at least maganda pa rin ako. I am Lily Marquez." By the way, pagpapakilala niya, sabay lahad ng kamay para makipagkamay. Ngunit napataas lamang ng kilay si Peter. "Alam ko, miss. Narinig ko na ang pangalan mo kanina kaya hindi mo na kailangang magpakilala ulit." Sagot nito bago siya iniwan sa ere. Naiwang nakatayo si Lily habang nakalahad pa rin ang kamay. Napatulala siya ng ilang segundo bago napabuga ng tawa. Grabe siya. Ang sanggit, bulong niya sa sarili, pero hindi niya mapigil ang mapangiti habang pinagmamasdan ang papalayong si Peter. Ang gwapo niya sana, pero ang suplado naman, inis na bulong ni Lily sa sarili habang iniisip ang mga nangyari kanina. Pagkatapos ng masayang birthday party, umuwi na rin si Lily sa kanilang bahay. Kahit may konting kahihiyan siyang nagawa kanina, hindi niya maitatanggi na nag-enjoy siya sa kabila ng lahat. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya agad ng kanyang mga magulang. Agad siyang nagmano sa kanila bilang pagbibigay galang. "Iya, mabutit dumating ka na rin. May mahalaga tayong pag-uusapan ng papa mo," seryosong sabi ng kanyang ina, na nagbigay agad ng bigat sa pagpasok niya. Habang papunta sila sa sala, hindi maiwasan ni Lily na kabahan. Napansin niya kasi ang seryosong ekspresyon sa mukha ng kanyang mga magulang. "Ma, pa, ano po ang pag-uusapan natin? Bakit ganyan po ang mga itsura nyo? Ngumiti naman po kayo kahit konti para hindi ako kabahan." Biro niya, pilit na pinapagaan ang tensyon. Ngunit natigilan siya nang magsalita ang kanyang ina. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. "Iya, anak, napagdesisyonan na namin ng papa mo na may kasal ka sa pangalawang anak na lalaki ni Mr. Sarmiento. Ito na rin ang paraan para matulungan tayong lumago ang negosyo natin. Anak, sana mapagbigyan mo kami ng mama mo this time," pakiusap ng kanyang ama, ang boses nito puno ng pag-aalala. Parang tumigil ang mundo ni Lily. Hindi niya inaasahan na ito ang magiging paksa ng kanilang pag-uusap. Ang saya-saya niya kanina sa birthday party, pero ngayon ay parang guguho ang lahat ng iyon. Pakiramdam niya ay biglang nabura ang lahat ng kanyang plano at pangarap. "Ma, pa, alam niyo naman kung gaano kalaking desisyon ang pumasok sa pag-aasawa, hindi ba? Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pa ako handa? May mga bagay pa akong gustong gawin para sa sarili ko. Siguro naman may ibang paraan pa para lumago ang negosyo natin, hindi yung bigla-bigla nyo na lang akong ipapakasal sa lalaking hindi ko pa nakikita at nakikilala." Mariing pagtutol ni Lily,
Ang boses niya puno ng emosyon. Iya, huwag kang mag-alala. Sinisigurado namin ng papa mo na nasa tamang tao ka. You will like him, Iya, nakangiting sabi ng kanyang ina, pilit na pinapakalma siya. Ngunit napailing si Lily at bigla siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa mahabang sofa. Pasensya na, pa, pero kailangan ko munang pag-isipan ang tungkol dito, madiing sagot niya. Tumalikod siya at tuluyang lumabas ng bahay. Nang makarating siya sa kanilang garahe, agad siyang sumakay sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina at mabilis na umalis. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ang gusto lamang niya ay makalayo at makapag-isip ng mabuti. Habang nagmamaneho siya sa madilim na kalsada, ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Napabilis ang kanyang pagpapatakbo dahil sa iritasyon at kalituhan. Ngunit biglang, isang matandang lalaki ang tumawid sa gitna ng kalsada. Agad siyang pamreno, ngunit tumanggi ang preno ng kanyang sasakyan. Sa isang iglap, napilitan siyang iwasan ang matanda at sumalpok sa isang malaking puno. Ang huling naalala niya ay ang malakas na pagbangga at ang sakit ng kanyang ulo nang tumama ito sa manibela. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin, at nawalan siya ng malay. Nagising na lamang si Lily nang makarinig siya ng boses. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya. Nasa harapan nga niya ngayon ang lalaking pinasuot niya ng mascot costume sa birthday party. Peter, bakit ka nandito? Teka, nasaan ako? Naguguluhang tanong ni Lily. Napahawak na rin siya bigla sa kanyang noo nang maramdaman ang hapdi roon. Nagkaroon ka ng minor accident. Mabuti na lang tumawag agad ang matanda ng ambulansya kaya naisugod ka agad dito sa ospital, saad nito sa kanya. Ngunit napabilang lamang siya sa babaeng nurse nang magsalita ito. Doc, ito na po ang result niya, saad nito habang iniaabot kay Peter ang result. Pagkatapos ay lumabas na ng room ang nurse. Nang marinig iyon ni Lily, gulat pa siyang bumaling kay Peter. Hindi niya inaasahan na isang doktor pala ito kaya pala nakasuot ito ng lab gown. Ngayon, Miss Marquez, base sa result mo'y hindi malubha ang natamo mong sugat. Nagkaroon ka lamang ng kaunting pagdurugo sa noo dahil sa pagkakatama sa manibela. Pwede na kitang ma-discharge ngayon, paliwanag nito sa kanya. Nataranta bigla si Lily. Napabangon siya mula sa pagkakahiga sa hospital bed at hinarap niya si Peter. Teka lang, Doc, kakaakyat ko lang. Pwede na ba talaga akong ma-discharge ngayon? Hindi ba pwedeng magstay muna ako dito sa ospital? Tanong niya, at parang nalungkot pa siya nang malamang madi-discharge na siya. Nalungkot siya dahil madi-disappoint naman siya ng mga magulang niya tungkol sa arranged marriage. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Doc, kailangan ko ng tulong mo. Alam kong parating na rito ang mga magulang ko at gusto kong sabihin mo sa kanila na hindi ako makakalakad ng maayos dahil sa aksidente. Sabihin mo na malubha ang natamo ng dalawang paa ko, desperadong pagmamakaawa ni Lily sa doktor. Napakunot noo si Peter nang mapatawa ito sa kanya. Doc, bakit kayo natatawa? Mukha po ba akong nakikipagbiruan sa inyo? Nakasalalay dito ang buhay ko, seryosong saad ni Lily. Kaya naman, napaseryoso rin ang mukha ni Peter. Napatikim pa nga ito bago siya binalingan. Miss Marquez, sa tingin ko'y kailangan din nating ipasuri ang ulo mo, biro nito. Doc, hindi ako nababaliw. Desperada lang talaga ako na hindi matuloy ang arranged marriage ko, mariing sinabi ni Lily. Napataas ng kilay si Peter. Bakit? Anong problema sa arranged marriage mo, Miss Marquez? Ayaw mo bang magpakasal sa groom mo? Agad na napailing si Lily. No way, never akong magpapakasal sa kanya. Paano kung drug addict, basagulero, o manloloko pala ang lalaking yun? Ayokong makasal sa lalaking ganun, Doc. Ito lang ang naisip kong paraan para umatras ang groom na pakasalan ako. Kaya tulungan mo ako, Doc. Please, pagmamakaawa ulit niya at hinawakan pa ang isang braso ni Peter. Ngunit ilang sandali lamang ay napabelang si Lily sa pintuan nang marinig sa labas ang boses ng mga magulang niya. Nataranta nga siya at agad na pabalik sa paghiga sa hospital bed. Doc, sa'yo nakasalalay ang buhay ko. Kaya please, tulungan mo ako, huling sinabi ni Lily kay Peter bago ipinikit ang dalawang mata. Ilang sandali lamang ay bumukas ang pintuan at pumasok nga sa loob ng room ang mga magulang niya. Naramdaman niya kaagad ang paghawak ng kanyang ina sa kamay niya. Doc, kamusta ang anak namin? Nanginginig na tanong ng kanyang ina sa doktor.
Napapaluhan na nga rin ito ngayon. Nora, relax. Hindi basta-basta sumusuko ang anak natin, sambit ng kanyang ama habang hinagod ang likod ng asawa. Mr. and Mrs. Marquez, sa labas na lang po tayo mag-usap, saad ni Peter sa mag-asawa. Nang maramdaman ni Lily ang pagsarado ng pinto, iminulat niya ang kanyang mga mata at sabay nagpakawala ng malalim na hininga. Nakaramdam nga rin siya ng konsensya dahil pinag-alala niya pa ang mga magulang niya dahil sa plano niya. Pasensya na po pero hindi ko talaga gustong magpakasal. Promise, mabilis lang tong pagpapanggap ko. Ang misyon ko lang talaga'y umatras ang groom na pakasalan ako, bulong na sambit niya. Umaasa nga rin siya na sana'y tulungan siya ni Peter sa plano niya. Ilang sandali lamang ay napansin niyang bumubukas ang pintuan kaya ipinikit niya ulit ang mga mata niya. Ako to, Miss Marquez, sambit ni Peter kaya naalimpungatan siya. Agad niyang sinuyod ng tingin ang loob at napansin niyang hindi na nga pumasok ulit ang mga magulang niya. Ang mama at papa ko, nasaan sila? Pagtataka niya. Pabalik sila sa bahay niyo ngayon para kunin ang ilang mga gamit na kakailanganin mo sa ilang araw na pananatili rito, sagot nito sa kanya na bahagyang ikinagulat niya. Napabangon na nga rin siya ulit sa hospital bed. Dok, payag na po kayo na tulungan ako. Hindi pa makapaniwalang tanong ni Lily, ngunit sumilay na rin ang ngiti sa labi niya. May isang kondisyon lang ako, Miss Marquez. Sa ilang araw na pananatili mo rito, huwag kang maging pasaway. Sundin mo ang mga protocols ng ospital para walang maging problema. Is that clear? Pagpapaalala nito sa kanya. Napangiti siya ng malapad. Clear na clear, Doc. Dahil sa sobrang saya, hindi niya napigil ang yakapin ng mahigpit si Peter. Maraming salamat, Doc. Lifesaver ka talaga, dagdag pa niya. Ngunit napahawak si Peter sa baywang niya para ilayo siya ng kaunti. Miss Marquez, hindi ako makahinga sa sobrang higpit ng yakap mo sa akin. Napapaus na saad pa nito. Nang mapansin iyon ni Lily, agad siyang kumala sa pagkakayakap. Ay, sorry, Doc. Masaya lang po ako, ngiting sambit niya na ikinilang ni Peter. Maiwan na muna kita rito. May pupuntahan pa akong ibang pasyente sa itaas, saad nito sa kanya bago siya iniwan. Kinabukasan, dumating ulit ang mga magulang niya para kamustahin siya, ngunit umalis agad ang mga ito para asikasuhin ang kumpanya nila. Laking pasasalamat niya dahil hindi siya ulit tinanong ng mga ito kung payag na ba siya sa arranged marriage. Ilang sandali lamang ay nakaramdam siya ng pagkaihi kaya napabangon siya mula sa pagkakahiga. Nasa tapat na siya ng pintuan ng banyo at papasok na sana sa loob, ngunit naalerto siya nang mapansing may papasok. Mabilis naman siyang tumakbo pabalik sa paghiga niya sa pag-aakalang mga magulang niya ito. Subalit nakahinga siya ng maluwag nang bumungad sa kanya si Peter. Ano ba naman yan, Doc? Ikaw lang pala, saad ni Lily habang napahawak sa dibdib dahil sa pagkabigla. Ngunit napabilang siya ng tingin sa hawak ni Peter. Lumapit pa ito sa maliit na table at doon inilagay ang dalawang Tupperware na naglalaman ng mga pagkain. Kumain ka na, Miss Marquez, bilang nito sa kanya. Napabangon siya at lumapit dito. Napatingin pa siya sa laman ng mga Tupperware nang biglang maramdaman niya ang pag-ingit ng tiyan niya. Nako, Doc, nag-abala pa kayo. Pero hindi ko po ito tatanggihan. Mahirap tumanggi sa pagkain, at saktong-sakto, wala akong pagkain ngayon. Nakalimutan yata ng mga magulang ko kanina na dalhan ako ng pagkain, nakangiting belang niya kay Peter. Umupo siya sa silya at sinimulang kainin ang dinalang mga pagkain ni Peter para sa kanya. Hanggang sa hindi niya namalayang umupo na rin ito sa harapan niya. Si Peter pa nga ang nagsalin ng tubig sa baso niya. Nang mapansin iyon ni Lily, napatigil siya sa pagsubo. Pag-angat niya ng tingin ay nagkatinginan sila. Doc, hindi ka pa ba aalis? Wala ka bang pasyenteng inaasikaso ngayon? Tanong niya rito bago uminom ng tubig. Napaaga lang ang pasok ko, Miss Marquez. Mamaya pa ang start ng trabaho ko, sagot nito sa kanya. Napatango siya ngunit may ngiti na sumilay sa labi niya nang may napagtanto. Kung mamayang 10 AM pa pala ang pasok mo, Doc, bakit maaga kang pumasok at pinuntahan mo pa talaga ako rito nang may dalang mga pagkaing niluto mo? Don't tell me, crush mo ako, no? Panunokso nga niya kay Peter. Ngunit napatawa at napailing lamang ito sa kanya. Baka nakakalimutan mo, Miss Marquez, isa akong doktor. At ikaw, bilang pasyente ko, ay responsibilidad kong panatilihing malakas ang resistensya mo.
Ang payat mo kaya, ubusin mo yan. Kung kulang pa yan, sabihin mo lang sa akin dahil marami pa kaming libreng pagkain dito sa ospital para sa mga pasyente namin, nakangising paliwanag nito sa kanya. Bahagyang nagulat si Lily sa narinig. Akala niya'y niluto ni Peter ang mga pagkain para sa kanya. Yun pala ay free foods ng ospital para sa mga pasyente. Bakit ganyan ang itsura mo, Miss Marquez? Inakala mo bang niluto ko ang mga to para sa'yo? Natatawa ngunit napapailing na tanong nito sa kanya. Napaayos naman ng pagkakaupo si Lily. Napatingin din siya bago nagsalita. Abay, malay ko ba, Doc? Pero in fairness, ang sarap ng mga libreng pagkain nyo rito sa tala. Kung may mangyaring masama ulit sa akin, gusto ko dito ulit ako dadalhin ng ambulansya. Makakatipid pa ako at mabubusog sa mga libreng pagkain dito, nakangiting sinabi niya na ikiniling ni Peter. I have to go. Babalikan na lang kita rito mamaya, sambit ni Peter at tumayo na rin ito mula sa pagkakaupo. Ngunit, nang matapos niyang malunok ang mga pagkain na nasa bibig, pinigilan niya ito. Teka lang, Doc, pwede ba akong makahiram ng wheelchair dito? Gusto ko lang kasing maglibot-libot dito sa ospital nyo. Baka kasi mabaliw pa ako kung mananatili ako rito sa room ko. Hindi naman ako pwedeng lumabas ng naglalakad na parang normal lang dahil baka mabuking pa ako kung dumating bigla ang mga magulang ko, pakiusap niya sa doktor. Napapayag niya naman ito, kaya nang bumalik si Peter sa room niya ay may dala na itong isang wheelchair. Wow, thank you, Doc, ang bait niyo po talaga. Hindi na ako maboboard nito, nakangiting belang niya kay Peter bago umupo sa wheelchair. Nang makaupo na rin siya ng maayos, ay itutulak na niya sana ito para makalabas na rin, ngunit napatigil siya nang hawakan ni Peter ang tulakan nito sa likod. Doc, hindi niyo na po kailangan akong tulungan. Kaya ko na po ang sarili ko, pigil niya rito. It's alright, Lily. May isang oras pa naman ako bago magsimula sa trabaho ko. Kaya kung gusto mong maglibot-libot dito, ay sasamahan na kita. Baka maliga ka pa, saad nito sa kanya. Kaya walang nagawa si Lily. Nang tuluyang makalabas sila ng room, ay napansin niya na halos binabati at pinupuri ng mga kababaihan si Peter, mapa staff, nurse, o pasyente man. Nakangiti at mukhang kinikilig pa ang mga ito. Hi, Doc Peter. Good morning. Sulit na po ang araw ko ngayon dahil nakita ko na po kayo. Doc Peter, ang gwapo niyo naman po as always. Mas gwapo pa po kayo kaysa sa boyfriend ko. Doc Pogi. Single po ba kayo? Iririto sana kita sa panganay kong anak na babae. Yan lamang ang ilan sa mga naririnig ni Lily sa tuwing may napapadaan sa kanila. Hindi niya inaasahan na malaartistahin din pala si Peter sa ospital. Ilang sandali lamang ay napansin ni Lily na palabas sila ng ospital. Doc, bakit lumabas tayo? Tak ang tanong niya. Ngunit hindi niya maiwasang mamangha dahil ang ganda ng view sa labas. Parang nasa park sila na may playground pa para sa mga batang pasyente. May mga ilang puno rin sa paligid at mga benches na pwedeng upuan. Nakakagaan ang pakiramdam dito at presko pa ang hangin. Kaya mas makakapagpahinga ka rito kaysa sa loob, sagot nito sa kanya. Nang makalapit sila sa isang bench, ay napatigil si Peter sa pagtulak sa kanya. Itinabing nga siya sa dulo ng bench bago ito umupo. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Peter at may kinausap ito sa kabilang linya. Makalipas ang ilang segundo'y ibinaba nito ang cellphone bago siya binalingan. Miss Marquez, kailangan ko nang bumalik sa loob. Kung kailangan mo ng tulong, ay tawagan mo lamang ako. Akin na ang cellphone mo, ilalagay ko ang number ko, saad nito. Hindi naman human girl si Lily kaya ibinigay niya ang kanyang cellphone kay Peter para mailagay sa phonebook ang number nito. Nang umalis si Peter, naiwan siyang mag-isa sa tabi ng bench. Napapikit pa nga siya nang malanghap ang preskong hangin. Napangiti rin siya ng gamaan ang kanyang pakiramdam. Subalit, napadilat lamang siya nang makarinig ng boses bata sa harapan niya. Sino po kayo? Girlfriend po ba kayo ni Doc Peter? Kunot noong tanong ng batang babae sa kanya na 7 taong gulang pa lamang. Girlfriend? Hindi niya ako girlfriend. Pasyente niya lang ako rito, sagot niya. Pero gusto niyo po siya, tanong ulit ng bata sa kanya. Gusto, hindi ko ngayon crush. Sus, aamin din po kayo sa huli. Walang babaeng hindi nagkakagusto rito kay Doc Peter. Mahaba-haba na po ang pila, saad ng bata sa kanya. Napatawa at napailing na lamang siya bago nagsalita. Iba ako sa kanila.
Hindi ako magkakagusto sa doktor na yun kahit ubod pa siya ng gwapo, nakangiting tugon niya sa bata. Okay, sabi niyo po eh. Ako nga po pala si Sophie, masayang pagpapakilala ng bata sa kanya. Nakalahad pa ang isang kamay nito sa harapan niya. Kayo po, anong pangalan niyo? Lily. Lily ang pangalan ko, saad niya at sabay nakipagkamayan sa bata. Nice meeting you, Ate Lily. Ang ganda naman po ng pangalan niyo, kasing ganda ng mukha niyo na parang Barbie, puri ni Sophie sa kanya. Kaya napangiti siya. Siya nga pala, Ate Lily, bakit po kayo naka-wheelchair? Ano po yung sakit niyo? Pagtataka ni Sophie nang maupo ito sa bench habang may nilalantakan itong lollipop sa bibig. Binigyan din siya nito ng isang lollipop kaya tinanggap niya naman. Nagkaroon ako ng aksidente kagabi habang nagmamaneho, paliwanag niya matapos tikman ang lollipop, na kinatango naman ng bata. Ikaw, bakit nandito ka sa ospital? Ang sobrang bata mo pa para mapunta sa lugar na to, malungkot na tanong niya sa bata. Meron po akong leukemia, Ate Lily. Maganda po ako dati at mahaba din ang hair ko, pero kailangan gupitin eh. Kaya wala na po akong buhok ngayon. Nakakamiss din po pala magkaroon ng buhok. Nakangiting paliwanag ng bata sa kanya at marahang napahawak pa ito sa suot nitong bonnet sa ulo. Nakaramdam naman ng lungkot at pagkaawa si Lily sa bata. Hindi niya inaasahan na sa murang edad nito ay may malubhang sakit na nararanasan. Imbes na makipaglaro ito sa mga bata't kaibigan at mag-enjoy sa buhay, ay nandito ito ngayon sa ospital. Marahang hinawakan naman niya ang isang kamay nito. Sophie, sana hindi ka sumuko sa hamon ng buhay mo. Naniniwala ako na gagaling ka. Pagsubok lamang ito ni Papa Jesus para mas maging matapang at malakas ka pa. At saka, ang ganda mo pa rin naman ngayon kahit ginupit ang buhok mo. Ngayon alam ko na kung bakit Sophie ang pangalan mo, kasi ang ganda rin ng ngiti mo na parang nagniningning na bituin, nakangiting sambit niya sa bata. Ngunit bakas sa mga mata niya ang lungkot para sa kalagayan nito. Napangiti ang bata sa kanya. Thank you po, Ate Lily. Siyempre, hindi po ako si Suko. Balik na po ako sa loob. Baka hinahanap na po ako ni Nurse Jenny. Bye po, nakangiting pagpapalam nito at kumaway pa sa kanya bago pumasok sa loob ng entrance. Pabalik na rin sana si Lily sa loob nang biglang ayaw magpull ang kanyang wheelchair. Huwag mong sabihing nasira ka na kaagad, natatarantang tanong niya rito. Napatingala rin siya sa kalangitan nang kumulog bigla. Uulan pa yata, sabi niya. Kaya bago pa bumuhos ang ulan, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagin si Peter. Ngunit kahit ilang dial ang gawin niya, hindi pa rin matawagan ang number nito. Ano ba naman yan, Lily? Ngayon ka pa talaga naubusan ng load, inis na sambit niya sa sarili. Subalit nataranta lamang siya nang maramdaman ang unti-unting pagpatak ng ulan. Kaya bago pa siya mabasa ng lubusan, ay agad na siyang tumayo mula sa wheelchair. Mabilis nga siyang pumasok sa loob ng ospital, dala-dala ang sirang wheelchair. Ngunit nang nasa counter pa lamang siya, ay napatigil siya sa paglalakad nang may tumawag sa pangalan niya. Ate Lily, nakakalakad po pala kayo. Hindi makapaniwalang tanong ni Sophie nang makita siya nito. Lumapit pa ang bata sa kanya. Hindi nga maiwasang magulat ni Lily dahil nabuking siya ng bata. Nagpalingga-lingga naman siya sa paligid dahil baka may nakakakilala sa kanya rito at baka umabot pa sa mga magulang niya na nagsisinungaling lamang siya. Agad naman niyang hinawakan ang kamay ng bata. Nang makarating sila sa pinakadulo kung saan walang mga tao, ay lumuhad pa ang isang tuhod niya para mapantayan ang bata. Sophie, makinig ka. Huwag mong ipagsasabi sa iba na nakakalakad ako, ha? Secret lang natin tong dalawa. Okay, paliwanag niya sa bata. Pero bakit po kayo nagsinungaling? Masama po yan, Ate Lily. Baka hamaba po ang ilong niyo, inosenteng tanong ng bata. Kasi may misyon si Ate Lily, Kaya kailangan niyang magpanggap na hindi siya nakakalakad, sagot na lamang niya sa bata. Mukhang namangha naman si Sophie sa sinabi niya. Alam ko na, Ate Lily. Isang spy kayo, no? Kaya may misyon kayo na dapat gawin. Huwag po kayong mag-alala. Safe po sa akin ang secret nyo, nakangiting sinabi ng bata sa kanya. Ngunit napabilang lamang si Lily sa harapan nang mapansing may papalapit sa pwesto nila. Laking gulat lamang niya nang makita ang dalawang tita niya. Kaya bago pa mapalingon ang mga ito sa kanya, agad na siyang nagpaalam sa bata. Dahil sa pagmamadali,
hindi niya sinasadyang tumama ang mukha niya sa isang pintuan. Nang mapaharap siya rito, napa-array na lamang siya. Nang wala na siyang madaraanan, ay walang pasubaling binuksan niya ang pintuang nasa harap niya. Ngunit laking gulat niya nang makita sa loob si Peter. Nagpapalit nga ito ng damit, kaya nadatnan niya pa itong walang suot na pang-itaas. Miss Marquez, hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo kung paano kumatok bago pumasok? Galit na belang ni Peter sa kanya nang maisuot ang puting long sleeve nito. Napakamot sa ulo si Lily. Pasensya na, Doc. Hindi ko naman alam na opisina mo pala to. Nasira kasi ang wheelchair ko kaya naglakad na lang ako. At hindi ko rin alam na nandito pala sa ospital ang tita ko kaya kailangan kong magtago, paliwanag niya na ikan hininga ni Peter. Subalit na paatras lamang siya nang lapitan siya nito hanggang sa maramdaman niyang tumama ang likod niya sa pinto. Doc, bakit po kayo lumalapit? Nauutal na sambit ni Lily. Ramdam na nga rin niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang mapansing halos wala ng distansya sa pagitan nila. Lily, ha? Anong nangyari sa noo mo? Pag-aalala nito sa kanya. Napakunot noo nga siya at naramdaman niyang parang may malagkit na bagay na tumutulo sa noo niya. Nang mahawakan niya ito, bahagyang nagulat pa siya nang malamang dumurugo na pala ang sugat sa noo niya dahil sa pagkakatama ng mukha niya kanina sa pinto. Ah, ito. Nagmamadali kasi ako kanina. At hindi ako napatingin sa dinaraanan. Kaya hindi ko sinasadya na tumama ang mukha ko sa pintuan, nakangiting sagot niya. Ngunit napailing si Peter sa kanya at sabay hinawakan ng isang kamay niya para paupuin sa upuan. Diyan ka lang, gagamutin ko ang sugat mo. Seryosong saad nito sa kanya bago tumalikod para kumuha ng first aid kit sa itaas ng cabinet. Nang ginagamot na rin nito ang sugat niya sa noo, ay hindi niya maiwasang mapatitig sa gwapo at maamong mukha ni Peter. Ngayon gets ko na, Doc, kung bakit hirab ka sa ospital na to. Mas gwapo ka pala kapag natitigan ng malapit, puri niya kay Peter na ikinatigil naman nito sa panggagamot sa sugat niya. At ang sobrang kinis naman Doc ng mukha niyo. Sana ganito rin kakinis ang mukha ko, dagdag pang puri ni Lily. Hindi nga niya napigil ang hawakan ang makinis na mukha ni Peter. Ngunit bago pa damaloy ang kamay niya sa ibang bahagi ng mukha nito, ay hinawakan na ni Peter ang pulsuhan niya kaya napatigil siya. Nagkatinginan pa nga sila. That's enough, Lily. Ginagamot ko ang sugat mo sa noo, kaya huwag kang malikot, seryosong pigil nito sa kanya. Napanguso na lamang siya. Imbes na hawakan ulit ang mukha ni Peter, ay nagtanong na lamang siya. Nga pala, Doc, anong balak niyo sa Valentine's Day? May plano na ba kayo ng girlfriend niyo? Kinikilig pang tanong niya. Wala, si simpleng sagot nito sa kanya habang abala pa rin sa paggagamot sa sugat niya. Wala, teka, huwag niyong sabihin na wala kayong girlfriend, Doc, hindi pa makapaniwala ang tanong niya nang mapansin niyang napatikim lamang ito sa kanya. Nakumpirma nga niyang wala itong girlfriend. Ay, sayang naman, Doc. Kung wala kayong kadatay sa paparating na Valentine's Day, gusto niyo bang hanapan kita ng girlfriend? Marami akong kaibigan na single. Ano ba ang tipo mo sa isang babae, Doc? Nakangiting saad niya. Yung babaeng marunong kumatok muna bago pumasok sa loob, diretsahang sagot nito sa kanya nang nakataas pa ang dalawang kilay. Napatawa naman si Lily. Aba, Doc, parang pinaparating niyo na ayaw niyo sa akin, ah. Don't worry, Doc. Hindi ko naman irereto ang sarili ko sa'yo. Hindi rin naman kita bet, ngising mapang-asar na sagot ni Lily. Sa mga sumunod na araw, ay patuloy pa rin ang asaran ng dalawa sa tuwing nagkakasama sila. Napapansin nga rin ng ilang mga tao sa ospital ang madalas nilang pagsasama. Doc, bakit palagi niyo akong sinasamahan tuwing break time niyo? Nagpapanggap lang naman ako ng pasyente rito at hindi niyo po ako gusto, hindi ba? Baka tuloy maisip ko na may gusto ka talaga sa akin, panunukso ni Lily nang mag-angat siya ng tingin kay Peter. Kasalukuyang paalis nga sila ng ospital ngayon para magpahangin sa labas habang tinutulak ulit nito ang wheelchair niya sa likod. Marquez, concern lang ako, okay. Alam kong wala kang mga kaibigan dito kaya sasamahan kita habang break ko pa. Baka kausapin mo na ang sarili mo at isipin ng mga tao rito na nababaliw ka na, saad ni Peter na ikinatawa lamang niya. Asus, may pa-concern ka pang nalalaman dyan. Baka gusto mo talaga ako, Doc, hindi mo lang maamin, natatawang sambit niya. Kung sinabi ko bang gusto kita,
Magugustuhan mo rin ba ako? Tanong naman ito sa kanya na ikinatigil ng tawa niya. Gusto niyang mahanapan ng biro ang sinabi ni Peter ngunit mukhang seryoso nga ito. Magsasalita na sana siya ngunit hindi niya naituloy nang may dalawang babaeng pasyente na nasa 30s ang edad ang lumapit sa kanila. Kaya't napahinto din sa pagtulak si Peter sa wheelchair niya. Kayo po ba si DJ Lily sa Romcom Radio Station? Madalas ka po naming nakikita rito at mukhang pamilyar po kasi ang mukha niyo. Nahihiya pang sinabi ng babae sa kanya. Napangiti naman si Lily bago nagsalita. Opo, ako po yun. Hindi nga maiwasang magulat ng dalawang babae sa kanya. Nako, idol ka po namin, DJ Lily. Kung hindi pa ako na-hospital, hindi pa kita makikita rito. Ang swerte ko naman po. Araw-araw po kaming nakikinig sa programa mo. Pwede po bang magpa-picture sa inyo? Hindi naman tumanggi si Lily kaya nagpa-picture siya sa dalawang babae. Si Peter pa nga ang nagkuha ng picture. Doc, isa pa. Pero umatras ka pa ng kaunti. Request pa ni Lily na sinunod naman ni Peter. Ilang sandali lamang ay nagpasalamat din sa kanya ang dalawang fans niya. Maraming salamat po, DJ Lily. Sana po gumaling na po kayo para makabalik na. Miss na po namin ang maganda niyong boses. At saka, hindi po namin alam na bagay po pala kayo ni Doc Peter. Ramdam po namin ang chemistry ninyong dalawa. Ipalalagay po namin ang love team niyo. Kilig na saad ng babae at sabay nagtawanan pa ang mga ito bago sila iniwan. Napatawa at napailing na lamang si Lily sa mga sinabi nito. Akalain mo yun, Doc, ginawa pa tayong love team. Anong araw yun? Sa love team, ginawa ba naman tayong mga gulay? Natatawang saad niya. Nang dumating na rin ang Valentine's Day, ay nagulat pa nga siya nang marami ang pumasok sa room niya. Isa-isa pa ang mga itong nagbibigay ng love letters sa kanya. Teka, ang dami nyo naman. Wala akong ideya na bibigyan nyo pala ako ng love letters ngayong Valentine's Day. Excited tuloy akong basahin isa-isa, masayang sinabi ni Lily. Nang marami nga siyang natanggap na love letters, magpapasalamat na rin sana siya ngunit napatigil siya nang magsalita ang isang babaeng pasyente. Miss Lily, para po kay Doc Peter ang mga love letters na to. Nahihiya po kasi kami na ibigay to sa kanya, kaya humihingi po kami ng tulong sa inyo na maibigay ang mga to kay Doc. Close po kayo, hindi ba? Nang makaalis na rin ang mga ito sa room niya, ay napatulala na lamang siya at napakamot sa ulo. Umasa pa naman siya. Ilang sandali lamang ay pumunta na rin siya sa opisina ni Peter. Kumatok nga rin siya ng 3 beses bago pumasok sa loob. Nang makapasok ay napabelang si Peter sa kanya at tumayo na rin siya mula sa pagkakaupo sa wheelchair dahil silang dalawa lang naman ang nasa loob. Doc, pinapabigay pala ng mga fans mo sa'yo, sabay lagay niya sa table nito ng mga love letters. Ngunit nailipat ang tingin niya sa sinusulat ni Peter. Ngunit napailing si Peter sa kanya at sabay hinawakan ng isang kamay niya para paupuin sa upuan. Diyan ka lang, gagamutin ko ang sugat mo. Seryosong saad nito sa kanya bago tumalikod para kumuha ng first aid kit sa itaas ng cabinet. Nang ginagamot na rin nito ang sugat niya sa noo, ay hindi niya maiwasang mapatitig sa gwapo at maamong mukha ni Peter. Ngayon gets ko na, Doc, kung bakit hirab ka sa ospital na to. Mas gwapo ka pala kapag natitigan ng malapit, puri niya kay Peter na ikinatigil naman nito sa panggagamot sa sugat niya. At ang sobrang kinis naman Doc ng mukha niyo. Sana ganito rin kakinis ang mukha ko, dagdag pang puri ni Lily. Hindi nga niya napigil ang hawakan ang makinis na mukha ni Peter. Ngunit bago pa damaloy ang kamay niya sa ibang bahagi ng mukha nito, ay hinawakan na ni Peter ang pulsuhan niya kaya napatigil siya. Nagkatinginan pa nga sila. That's enough, Lily. Ginagamot ko ang sugat mo sa noo, kaya huwag kang malikot, seryosong pigil nito sa kanya. Napanguso na lamang siya. Imbes na hawakan ulit ang mukha ni Peter, ay nagtanong na lamang siya. Nga pala, Doc, anong balak nyo sa Valentine's Day? May plano na ba kayo ng girlfriend nyo? Kinikilig pang tanong niya. Wala, si simpleng sagot nito sa kanya habang abala pa rin sa paggagamot sa sugat niya. Wala, teka, huwag nyong sabihin na wala kayong girlfriend, Doc, hindi pa makapaniwala ang tanong niya nang mapansin niyang napatikim lamang ito sa kanya. Nakumpirma nga niyang wala itong girlfriend. Ay, sayang naman, Doc. Kung wala kayong kadate sa paparating na Valentine's Day, gusto niyo bang hanapan kita ng girlfriend? Marami akong kaibigan na single.
Ano ba ang tipo mo sa isang babae, Doc? Nakangiting saad niya. Yung babaeng marunong kumatok muna bago pumasok sa loob, diretsahang sagot nito sa kanya nang nakataas pa ang 2 kilay. Napatawa naman si Lily. Aba, Doc, parang pinaparating nyo na ayaw nyo sa akin, ah. Don't worry, Doc, hindi ko naman irereto ang sarili ko sa'yo. Hindi rin naman kita bet, ngising mapang-asar na sagot ni Lily. Sa mga sumunod na araw, ay patuloy pa rin ang asaran ng dalawa sa tuwing nagkakasama sila. Napapansin nga rin ng ilang mga tao sa ospital ang madalas nilang pagsasama. Doc, bakit palagi nyo akong sinasamahan tuwing break time nyo? Nagpapanggap lang naman ako ng pasyente rito at hindi nyo po ako gusto, hindi ba? Baka tuloy maisip ko na may gusto ka talaga sa akin, panunukso ni Lily nang mag-angat siya ng tingin kay Peter. Kasalukuyang paalis nga sila ng ospital ngayon para magpahangin sa labas habang tinutulak ulit nito ang wheelchair niya sa likod. Marquez, concern lang ako, okay. Alam kong wala kang mga kaibigan dito kaya sasamahan kita habang break ko pa. Baka kausapin mo na ang sarili mo at isipin ng mga tao rito na nababaliw ka na, saad ni Peter na ikinatawa lamang niya. Asus, may pa-concern ka pang nalalaman dyan. Baka gusto mo talaga ako, Doc, hindi mo lang maamin, natatawang sambit niya. Kung sinabi ko bang gusto kita, magugustuhan mo rin ba ako? Tanong naman ito sa kanya na ikinatigil ng tawa niya. Gusto niyang mahanapan ng biro ang sinabi ni Peter ngunit mukhang seryoso nga ito. Magsasalita na sana siya ngunit hindi niya naituloy nang may 2 babaeng pasyente na nasa 30s ang edad ang lumapit sa kanila. Kaya't napahinto din sa pagtulak si Peter sa wheelchair niya. Kayo po ba si DJ Lily sa Romcom Radio Station? Madalas ka po naming nakikita rito at mukhang pamilyar po kasi ang mukha niyo. Nahihiya pang sinabi ng babae sa kanya. Napangiti naman si Lily bago nagsalita. Opo, ako po yun. Hindi nga maiwasang magulat ng 2 babae sa kanya. Nako, idol ka po namin, DJ Lily. Kung hindi pa ako na-hospital, hindi pa kita makikita rito. Ang swerte ko naman po. Araw-araw po kaming nakikinig sa programa mo. Pwede po bang magpa-picture sa inyo? Hindi naman tumanggi si Lily kaya nagpa-picture siya sa 2 babae. Si Peter pa nga ang nagkuha ng picture. Doc, isa pa. Pero umatras ka pa ng kaunti, request pa ni Lily na sinunod naman ni Peter. Ilang sandali lamang ay nagpasalamat din sa kanya ang 2 fans niya. Maraming salamat po, DJ Lily. Sana po gumaling na po kayo para makabalik na. Miss na po namin ang maganda niyong boses. At saka, hindi po namin alam na bagay po pala kayo ni Doc Peter. Ramdam po namin ang chemistry ninyong dalawa. Ipalalagay po namin ang love team niyo, kilig na saad ng babae at sabay nagtawanan pa ang mga ito bago sila iniwan. Napatawa at napailing na lamang si Lily sa mga sinabi nito. Akalain mo yun, Doc, ginawa pa tayong love team. Anong araw yun? Sa love team, ginawa ba naman tayong mga gulay? Natatawang saad niya. Nang dumating na rin ang Valentine's Day, ay nagulat pa nga siya nang marami ang pumasok sa room niya. Isa-isa pa ang mga itong nagbibigay ng love letters sa kanya. Teka, ang dami niyo naman. Wala akong ideya na bibigyan niyo pala ako ng love letters ngayong Valentine's Day. Excited tuloy akong basahin isa-isa, masayang sinabi ni Lily. Nang marami nga siyang natanggap na love letters, magpapasalamat na rin sana siya ngunit napatigil siya nang magsalita ang isang babaeng pasyente. Miss Lily, para po kay Doc Peter ang mga love letters na to. Nahihiya po kasi kami na ibigay to sa kanya, kaya humihingi po kami ng tulong sa inyo na maibigay ang mga to kay Doc. Close po kayo, hindi ba? Nang makaalis na rin ang mga ito sa room niya, ay napatulala na lamang siya at napakamot sa ulo. Umasa pa naman siya. Ilang sandali lamang ay pumunta na rin siya sa opisina ni Peter. Kumatok nga rin siya ng 3 beses bago pumasok sa loob. Nang makapasok ay napabailang si Peter sa kanya at tumayo na rin siya mula sa pagkakaupo sa wheelchair dahil silang 2 lang naman ang nasa loob. Doc, pinapabigay pala ng mga fans mo sa'yo, sabay lagay niya sa table nito ng mga love letters. Ngunit nailipat ang tingin niya sa sinusulat nitong maliit na card. Anong ginagawa niyo, Doc? Love letter ba yang sinusulat niyo? Usisa niya. Ito na agad namang tinakpan ng libro ni Peter. Pwede ka nang lumabas, Miss Marquez, bailang nito sa kanya sabay turo pa sa pintuan.
Ngunit si Lily, na pang-easy lang, ay naisip ang lapitan si Peter. Oy, si Doc may sinusulat na love letter. Para kanino yan, Doc, saad niya nang makalapit dito. Pasimpleng kukunin na rin sana niya ang love letter sa ilalim ng libro, ngunit agad nang hinablat ni Peter ang braso niya. Subalit nagulat lamang siya nang mapaupo siya sa kandanggan nito dahil sa lakas ng pagkakahatak sa braso niya. Naramdaman pa nga niya ang kamay nito sa baywang niya kaya hindi maiwasang mamula ang magkabilang pisngi niya. Pati ang dibdib niya ay ang lakas na ng pagkabog. Pasensya na, Doc. Hindi ko sinasadya. Bakit nyo kasi hinatak ng malakas ang braso ko? Napaupo tuloy ako sa kandanggan nyo, nauutal na sambit ni Lily. Aalis na sana siya sa kandanggan ni Peter, ngunit humigpit ang pagkakahawak nito sa baywang niya kaya hindi siya makaalis. Nasaan ang love letter ko? Tanong nito sa kanya. Love letter. Ngunit mapagtanto niya ang ibig sabihin nito, ay napatawa siya bigla. Teka, Doc, umaasa ba kayo na bibigyan din kita ng love letter? Aba, ang dami nang ang nagbigay sa inyo ngayon, tiyak na may hahabol pa mamaya. Kaya bakit pa kita bibigyan ng love letter? At saka, gusto ba kita? Natatawang sambit pa ni Lily. Ngunit napatawa at napailing si Peter sa kanya. Kung hindi mo ako gusto, bakit ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso mo ngayon? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Bahagyang nagulat naman si Lily. Alangan namang bumagal ang tibok ng puso ko. Di mamamatay na ako kung ganun, pilosopong sagot naman niya at pilit na tumawa sa sariling sinabi. Ngunit si Peter ay seryosong nakatitig lamang sa kanya habang hawak pa rin siya sa baywang. Subalit nadagdagan lamang ang kaba niya nang lumipat ang tingin nito sa kanya. Napalunok pa nga siya ng laway nang mapansin niyang mahahalikan na siya nito sa labi. Napapikit siya ng mariin. Bakit pamipikit ka lang dyan? Kung hindi mo talaga ako gusto, dapat tinulak mo na ako bago pa kita mahalikan, napapaus na sambit nito. Kaya napadilat siya. Nang magkatinginan sila'y hiyang-hiya si Lily sa pagpikit niya kanina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, agad na bumukas ang pinto. Laking gulat nga nila nang bumungad sa kanila si Sophie. Mabilis namang umalis si Lily sa kandanggan ni Peter. Sorry po, Ate Lily, Doc Peter. Hindi ko po alam na naglalambingan po pala kayo. Pero Happy Valentine's Day po sa inyong dalawa. Mamaya ko na lang po ibibigay ang love letters ko para sa inyo. Bye po. Kumaway pa ang bata sa kanila bago isinara ang pinto. Napatulala na lang sa gulat si Lily. Ngunit bago pa magsalita si Peter, binalingan niya na ito. Doc, pasensya na po sa kakulaitan ko, ha? Lalabas na po ako, mabilis na saad niya at agad nang lumabas ng opisina nito. Ngunit nang makalabas nga siya, ay napansin niyang nakalimutan niya ang kanyang wheelchair. Kaya napabalik siya sa loob. Nakalimutan ko pala yung wheelchair ko, nauutal pang sambit niya nang hindi makatingin kay Peter. Agad ngang umupo roon bago lumabas ulit. Nang makalayo na rin siya sa opisina nito, ay nagkasalubong pa sila ni Sophie. Ate Lily, bakit po ganyan ang itsura nyo? Namumula po ang magkabilang pisngi nyo. Nako, Ate Lily, delikado na po yan, napapailing na sambit ng bata. Kaya napahawak siya sa magkabilang pisngi niya. Paano ba yan, Sophie? Delikado na yata ako. Ano ba ang gagawin ko? Nababahalang tanong niya sa bata. Ngunit bago pa ito makasagot sa kanya, ay tinawag na ito ng nurse. Sa mga sumunod na araw, ay todo iwas nga siya kay Peter. Sa tuwing pumapasok ito sa room niya, ay nagpapanggap siyang tulog. Nahihiya nga siya sa nangyari sa kanilang dalawa sa loob ng opisina nito. Hanggang sa paglipas ng ilang araw, ay nalaman niyang 3 araw nang hindi pumapasok sa trabaho si Peter. Sophie, alam mo ba ang dahilan kung bakit 3 araw nang hindi pumapasok si Doc Peter? Tanong niya sa bata nang bumisita siya sa room nito. Bakit, Ate Lily? Miss niyo na po ba si Doc? Di ba iniiwasan niyo po siya? Bakit hinahanap niyo po siya ngayon? Nakangiting tanong ng bata na ikinagulat naman niya. Bakit alam mong iniiwasan niya ako? Napakamot sa ulo ang bata bago siya sinagot. Naikwento po kasi sa akin ni Doc Peter, Ate Lily. Napalunok siya ng laway. Hindi nga niya inaasahan na malalaman ni Peter ang planong pag-iwas niya. Pero sinungaling siya kung hindi aaminin sa sarili na namiss nga niya ito na palaging pumupunta sa room niya para magdala ng mga pagkain at samahan siya tuwing break time. Kinabukasan, maaga nga siyang nagising para pumunta sa opisina nito.
Ngunit bumagsak ang balikat niya nang hindi mabuksan ang pintuan nito. Sa tingin niya ay hindi pa yata papasok si Peter ngayong araw, kaya paalis na sana siya. Biglang napahinto siya sa pagtulak ng wheelchair nang may humarang sa harap niya. Pag-angat niya ng tingin, ay hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya. "Doc, nandito po pala kayo," nauutal niyang belang dito. Ngunit laking gulat lamang niya nang yumuko ito at sabay hinawakan ang kanyang noo. "Miss Marquez, nawala lang ako ng 3 araw, nilalagnat ka na?" Kunot noong tanong ni Peter, may pag-aalala sa boses. Agad naman siyang napahawak sa kanyang noo at ngayon lamang niya napagtanto na nilalagnat pala siya. Kaya pala medyo nilalamig siya at walang ganang kumain kanina. "Nako, Doc, sanay na po akong tamaan ng lagnat. Gamot lang po ang katapat niyan. Magiging okay na rin po ako bukas," nakangiting saad niya. Ngunit napailing si Peter sa kanya. Ilang sandali lamang, ay wala siyang nagawa nang itulak nito ang wheelchair niya para makabalik siya sa room niya. Nang makarating sila sa loob, ay isinara nito ang pinto bago ito humarap sa kanya. "Ah, Doc, hindi niyo na po ako kailangan." Hindi na natapos ni Lily ang sasabihin nang biglang binuhat siya ni Peter gamit ang magkabilang braso nito. Inihiga pa nga siya nito sa hospital bed. "Kailangan mong magpahinga, Lily. Kukuha lang ako ng gamot. Babalik agad ako," saad nito habang inaayos pa ang kumot sa katawan niya bago ito lumabas. Nang maiwan siyang mag-isa, nagpakawala siya ng malalim na hininga at napahawak pa sa kanyang dibdib nang bumilis ang pagtibok ng puso niya. Ramdam nga rin niya ang pag-init ng magkabilang pisngi niya. "Lily, ano na naman ba to, ha? Nilalagnat ka na nga, pero may gana ka pa talagang kiligin dyan. Baka lumala pa yang lagnat mo," bulong na sermon ni Lily sa kanyang sarili. Napatakip na lamang siya ng kumot. Hanggang sa pagsapit ng gabi, napansin niyang pabalik-balik si Peter sa room niya para i-check kung bumaba na ba ang lagnat niya. Ngayon, hindi na niya alam kung pang-ilang pasok na nito. "Doc, hindi pa ba kayo uuwi? Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Mawawala rin po itong lagnat ko bukas," nakangiting belang niya kay Peter. Ngunit seryoso pa rin itong nakatitig sa kanya. "Mamaya na ako uuwi kung bumuti na ang pakiramdam mo, Lily. Ayokong umuwi ng bahay na nag-aalala pa rin ako," saad nito sa kanya. Sa sinabi nito, hindi na siya nakakibo. Nakatulog na rin siya. Ngunit nagising lamang siya nang makarinig ng pagtunog ng cellphone. Pagmulat niya ng mga mata, hindi niya inaasahang makitang nasa loob pa rin si Peter. Nakatulog na nga rin ito sa gilid ng upuan habang nakasandal ang ulo sa poste. Napabangon siya mula sa pagkakahiga para lapitan ito. Nang makalapit siya rito'y hindi niya maiwasang mapangiti. Ilang segundo siyang nakatitig sa maamong mukha ni Peter hanggang sa may napagtanto nga siya sa tunay na nararamdaman niya. Marahang napahawak pa nga siya sa kanyang dibdib. "Doc, bakit ang bait niyo sa akin? Inaamin ko po, sa una, hindi kita type. Pero napatawan niyo naman ako nang sumayaw kayo ng budat sa birthday party. Pero habang tumatagal na nakikita't nakikilala kita, hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa inyo," puno ng emosyong sambit niya kay Peter habang natutulog pa rin ito. Ngunit ilang sandali, napabelang siya sa cellphone nito sa ibabaw ng maliit na mesa nang umilo iyon. Napakunot noon na lamang siya nang mapatingin sa screen ng cellphone. "Hana, sinong babae ito? Bakit tumatawag siya kay Doc Peter sa ganitong oras ng madaling araw?" pagtataka niya. Ngunit bago niya pa nasagot ang tawag, napansin niyang bahagyang napagalaw si Peter. Kaya bago pa ito magising, agaran niyang ibinalik ang cellphone sa ibabaw ng mesa at mabilis na bumalik sa paghiga. Kinabukasan, nagising siya nang wala na rin sa loob si Peter. Bumuti na rin ang pakiramdam niya kaya wala na siyang lagnat ngayon. Ngunit ang hindi mawala sa isipan niya ay ang babaeng tumawag kay Peter. Sino kaya yun? Girlfriend niya. Pero sinabi niya sa akin na wala siyang girlfriend, pagsasalita ni Lily sa sarili. Nang lumabas siya ng room para puntahan sana si Peter, narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawang nurse. "Alam mo bang usap-usapan rito na ikakasal na raw si Doc Peter? Kaya nawala siya ng 3 araw dahil pinaghahandaan niya ang kasal," excited na saad ng isang nurse. "Talaga? Wow! Mabuti naman na ikakasal na si Doc para magkaroon na rin siya ng sariling pamilya. Sana ma-invite tayo sa kasal niya kasi for sure, mabubusog tayo sa mga masasarap na pagkain sa reception," masayang tugon naman ng isang nurse. Nang marinig iyon ni Lily, hindi niya maiwasang magulat.
Hindi niya alam na ikakasal na pala si Peter. Bagsak balikat pa nga siya nang tinulak niya ang kanyang wheelchair pabalik sa room niya. Nang makabalik, ay napatulala na lamang siya. Sa isip niya, ay, baka si Hannah ang bride, ang babaeng tumawag sa cellphone nito ng madaling araw. Wala ka na talagang panlaban dun, Lily. Ikakasal na pala siya, sambit niya sa sarili. Hindi pa nga niya maiwasang masaktan. Napayuko siya nang mapatingin sa hawak niyang love letter. Kaninang umaga, nang magising siya, naisipan niyang sulatan ng love letter si Peter. Dahil noong Valentine's Day, ay hindi niya ito nabigyan. Aamin na rin sana siya ngayon sa tunay niyang nararamdaman. Pero nang malaman niya ang nalalapit na kasal nito, ay nawalan siya ng lakas ng loob. Ngunit ilang sandali lamang, ay napaangat siya ng tingin nang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang mga magulang niya. Magsasalita na sana siya, ngunit naunahan siya ng kanyang ina. Anak, may mahalaga kaming sasabihin sa iyo ng papa mo, panimula nito. Ano po yun, ma? Kinakabahan pang tanong niya. Itutuloy ang kasal niyo, iya, sagot ng kanyang ina. Nang marinig iyon ni Lily, ay parang pinagsakluban pa siya ng langit at lupa. Hindi niya po ba inurong yung kasal? Payag pa rin po ba siyang may kasal sa isang babaeng katulad kong lumpo? Hindi makapaniwalang tanong niya sa ina. Ngumiti ito sa kanya. Oo naman, iya. Nakausap namin siya kanina, at gusto ka pa rin niyang pakasalan sa kabila ng kalagayan mo. I am sure he will be the best husband for you, iya. Hindi nga makagalaw sa kinauupuan sa wheelchair si Lily dahil sa kanyang narinig. Parang walang saysay ang pagpanggap niya na lumpo, dahil hindi inurong ng groom ang pakasalan siya. Kung gusto niya pa rin akong pakasalan kahit ganito ang kalagayan ko, bakit hindi man lang niya ako dinalaw rito kahit isang beses man lang, kunot noong tanong niya sa mga magulang. Iya, hindi mo pa rin ba alam? Bago pa matapos ang sasabihin ng ama niya, ay tinakpan na ng ina niya ang bibig nito. Ang ina na rin niya ang bumaling sa kanya. Malalaman mo ang sagot, iya, kapag ikakasal na kayo, nakangiting sagot nito sa kanya. Sa araw ng kasal, ay hindi pa rin makapaniwala si Lily na matutuloy ang kasal niya sa lalaking pinagkasunduan sa kanya ng mga magulang. Sa huli, ay pumayag na rin siya, dahil baka ito talaga ang nakatadhana para sa kanya. At dahil alam nga niyang imposibleng maging sila ni Peter, dahil nalaman niyang ikakasal na rin pala ito. Kasalukuyang pahakbang na nga sila papunta sa altar habang itinutulak ng papa niya ang kanyang wheelchair. Marami rin ang dumalo na bisita sa kasal nila. Ngunit ang pinagtataka niya, ay nang mahagip ng mga mata niya ang ilang pamilyar na mga mukha. Kung hindi siya nagkakamali, mga nurse ito na nakatrabaho ni Peter sa ospital. Ngunit nang palapit na rin sila, ay napatingin siya sa isang lalaking nakatayo malapit sa altar. Napakurap pa nga siya ng ilang beses, dahil baka namamalikmata lamang siya. Pero nang nasa harapan na siya nito, ay napatayo pa siya bigla sa wheelchair dahil sa sobrang pagkagulat. Lahat ng bisita ay nabigla, pati na ang pari, ang groom, at ang mga magulang niya. Peter, bakit nandito ka? Huwag mong sabihing ikaw pala ang groom ko, gulat na tanong niya na ikinangiti lamang ni Peter. Napabilang pa nga siya sa mga magulang niya na parehas na nakangiti ito sa kanila at nag-sign pa. Wala siyang ideya na alam pala ng mga ito ang pagpapanggap niya. Marahil ay sinabi rin ni Peter sa unang araw pa lang para hindi mag-alala ang mga magulang niya. Kaya pala madalang lamang ang mga itong bumisita sa kanya sa ospital. Napabilang ulit siya kay Peter nang marahang hinawakan nito ang isang kamay niya. Lily, nang magkita tayo sa birthday party ng pamangkin ko, doon ko lang nalaman na ikaw pala ang babaeng pinagkasunduan sa akin ng mga magulang ko. Katulad mo, ayaw ko rin sa arranged marriage. Pero nagbago lamang yon nang muling pinagtagpo ang landas natin sa ospital. Hindi ko pa nga inaasahan na hihingi ka ng tulong sa akin para hindi matuloy ang kasal. Dahil sa kakulaitan mo, sinakiyan ko na lamang ang trip mo kahit alam na ng mga magulang mo ang totoong kalagayan mo. Hanggang sa hindi ko namamalayang nahuhulog na pala ang loob ko sa'yo. Binuhay mo ang natutulog kong puso. Puno ng emosyong sinabi ni Peter. Laglag pa nga naman si Lily dahil sa mga naririnig niya ngayon mula kay Peter. Natagalan pa nga siya sa pagsasalita. So all this time, wala palang saysayang naging plano ko dahil ikaw pala ang groom ko. Inakala ko pa talagang isang drug addict, basagulero, at manloloko. Pero hindi pala, hindi makapaniwalang sambit niya. Ngayon, napatunayan mo na hindi isang drug addict,
basagulero, at manlolokong mapapang-asawa mo. Kundi isang doktor na tapat at lubos kang magmahal, nakangiting saad ni Peter. Napataas ng kilay si Lily sa narinig at magsasalita na sana siya, ngunit sumingit na rin ang pari sa pag-uusap nila. Sandali lang, Iya, Iho. Itutuloy pa ba natin ang pagpapakasal ninyong dalawa?